Isang kinatawan para sa buong Kongreso sa Judicial and Bar Council, yan po ang desisyon ng Korte Suprema matapos katigan ng petisyon ni dating Solicitor General Francisco Chavez. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mula nang simula ng Judicial and Bar Council ang proseso ng paghahanap ng susunod na Chief Justice ng Supreme Court, laging present sina Senator Francis Escudero at Iloilo Representative Neil Tupas Jr. bilang mga kinatawan ng Kongreso. Pero kanina, sinabi ng Korte Suprema, malinaw sa saligang batas na isa lang dapat ang kinatawan ng Senado at Kamara sa JBC. Sa botong 7-2, kinatigan ng Supreme Court ang petisyon ni dating Solicitor General Francisco Chavez na ideklarang unconstitutional ang pagkakaroon ng dalawang kinatawan ng Kongreso sa JBC. Dapat daw pantay ang boto ng bawat isa sa tatlong sangay ng gobyerno. Apat na iba pang miyembro ng Supreme Court ang nag-abstain dahil nominado rin sila sa pagka-Chief Justice habang naka-leave naman ang isa pa. Ayon kay Escudero, susunod sila sa utos ng Korte Suprema pero malamang maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Ang boto daw ay 7-2 dahil yung iba ay nag-inhibit kapag divided court at montik na nga silang hindi makarating ng quorum, siguro naman ay may pag-asa talagang ma-reverse pa yung desisyon kung sakasakali. Para sa mga darating at future congresses pa. Itinalaga naman ng Malacanang bilang kapalit ni Justice Secretary Laila De Lima sa JBC si Attorney Michael Frederick Musni mula sa Office of the Executive Secretary. Kandidato rin kasi si De Lima bilang Chief Justice. Pero naka-indefinite leave siya ngayon para bisitahin sa Bicol ang amang may sakit. Umaasa naman daw si De Lima na makakadalo siya sa interview ng JBC sa Martes. Pero ayon kay Escudero, posibleng ma-disqualify si De Lima sa pagka-Chief Justice kung hindi nito maipapabasura ang kanyang disbarment case bago ang voting sa July 30. Sa mga naunang pagkakataon ng JBC, naging napaka-stricto ang JBC sa mga ganyang uri ng sitwasyon. At unfair naman, dun sa mga naunang dinisqualify namin kung bigla ngayon may ika-qualify kami. Walang exceptions na pinapatupad ng JBC noon. Maaari namang mag-suggest ng mga tanong ang publiko para sa mga nominado sa pagka-Chief Justice gamit ang kanilang Facebook at Twitter accounts. Sa susunod na linggo na ang public interviews pero bago nito ay dumalo na ang siyam sa 22 nominado sa pagka-Chief Justice sa forum ng Integrated Bar of the Philippines. Maglalabas daw ang IBP ng sarili nilang shortlist pero nasa Pangulo na raw kung i-considera ito. Sa tingin ng karamihan sa amin sa board ng IBP, magkakaiba rin kami ng posisyon, pero yung preference nila, tingin nila, everything equal, an insider should be given preference. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.